beloved Boss Mike Cervera. Yan. Oh. Ito ho, yung matagal na ho na nagtatago saan? Ha? Sa ibang bansa. Oo. Sa Timor-Leste. East Timor. Oo, ha? Mga kababayan, ito, yung kalbo rin. Oh. El banquete dito, wala ka dito. Hindi ako kidnap. Oh. Yan na, daindahan. Kita nyo mga kababayan, ano? Tignan nyo mga kababayan. Para bang sila pa biktima, no? Mga kababayan. Ha? Parang feeling nila sila pa biktima. Oh. Ano, Badong? Ha? Oh, Taloy. Ay, nasa na? Oh. Hindi ako kidnap. Yan na, daindahan. Timor, Luzon. Yaking ka pala eh. Oo, kala ko naman tapang-tapang at tapang-atao. Yan po ang problema sa inyo. Gagawa-gawa kayo ng mga kalukuhan tapos magpapapiling victim kayo. Si attorney mo. Sir. Attorney, yakap. Uy! Talaga naman! Talaga! Talaga mo na apo. Ingkayat-kut. Ingkayat-kut na unay apo. Uy, talaga mo. Sige, kayat-kutam. Sinasabi ko sa kanya. Apo. Di na ibatanan. Antinde. Ay, naku, may paplos pa. Iba. Oo, iba. Taloy. Uy, naku. Ay, pare. Guys, in love kayo sa'yo, pare. Ano ba yung kanta na yun? This guy's in love sa'yo, pare. Yung ba yun? Taloy. Tapusin lang natin yun, tapos you can... Yes, sir. Upo muna tayo dito. Yes, thank you. Yan po yung mga kababayan, yung sinasabi nilang kinidnap daw. Kinidnap na naman daw ang tawag dyan. Samantalang mga kababayan, paano mo namang kikidnapin ng isang tao na harap sa napakaraming asunto? Hindi kidnap yun. Ang tawag doon ay proseso ng batas natin na dapat mapanagot ang mga dapat managot. Weak leader. Weak leader ba? Kanyo? Bakit? Ngayon tanong ko, hindi ba kayo nagtataka mga kababayan kung bakit sa kabila ng lahat ng mga kaso niyan, nung panahon ni Digong, ito po ay si Tebes, mga kababayan, abay inaakusan na ito. Na ito daw po ay drug lord. Bakit ho? Hindi ho hinuli ni Digong. Kung galit sa drug lord si Digong. Bakit ho? Para bang binaby pa yan, mga kababayan? Bakit ho? Parang sisiga-siga pa nga yan. Diba? Lagi pang nasa social media. Oo, nagpapasikat siya. Sumasayaw pa yan, mga kababayan. Na parang parang asyong nasa kalsada. Sabi nga ni Montulfo, ano sabi, Boss Mike? Ayan, sabi ni Ramon Tulfo, si dating Negros Occidental Arnie Tebes, ang di umano'y isa sa pinakamalaking drug lord sa bansa. Mga kababayan. Ano sabi dito? Anong ko lang, yan. Mayaman na siya, okay, dahil sa kanyang pamilya. Pero mas yumaman pa siya dahil di umano'y sa drug trafficking. Nako, grabe ito. Dahil siya'y ubod ng yaman, at may pwesto pa sa gobyerno, marami siyang pinapatay. Grabe. Nasanay, mga kababayan. Ganon no? Parang sila Digong lang. Ang mga pulis sa kanyang lugar ay nagbubulag-bulagan lamang sa mga patayan. Kita nyo, no? General Torre, PNP chief ka na sa isang araw. Baka naman yung ganyang mga pulis na para bang asong ulol sa pagsamba sa mga politiko na kung saan nasasakop sila, baka naman pwede, no? Kastiguhin mo. Oo. Ayan, no? Pero bakit siya pinaligtas? Ito, matindi, mga kababayan.
Pero bakit siya pinaligtas? Noong administrasyon ni Pangulong Digong. Sabi rito, na naglunsad ng intensive war on drugs. Kuno. Kuno. Ang litrato sa ibaba, ang kasagutan. Kita nyo naman, si Bato kasama yan. PNP chief yan. Mga kababayan, ano nangyari? Bakit ganito? Bakit nga ba hindi nasama itong mga malalaking drug lord kung totoo, Diba? Kung totoo na malalaking drug lord ito, ayon kay Ramon Tulfo, abay, baka naman, tropa ni Digunyo. Ngayon, natapos na. Ngayon ang sinisigaw ng mga DDS, kinidnap daw, mga kababayan, tulad niya, Iba talaga ang hig pag nandito ka. Kaya huwag ka nang aalis dito. Bago tayo umalis sa nakaraan, dito na tayo titira lahat. So anyway, ano ang masasabi mo, Spokes, sa nangyayari ngayon dahil nagtagumpay ang mga bangag sa Nagtagumpay daw, tapos sasabihin mo pa bangag. Nagtagumpay na nga, bangag pa. Umelib ka na lang, aminin mo na. Umielib po, bumibilib ho si Maharlika. Isang weak leader, isang bangag, nakakahuli ng mga pugante. Roque, magtaka ka na at kabahan ka na. Mukhang iniisa yung mga kalnot, Ano yung kalnot? Kalbo na panot. Roque, kabahan ka na, Di po ba? Ano sinasabi nila Pinapalabas nila na bangag, weak leader. Bakit ganon? Nagtagumpay siya paghuli. Dito sa matagal na nagtatago sa batas. Tinakasan, mga kababayan, yung mga inakusang kasalanan laban sa kanya. Kanino? Kay Tebes. Na pinagtatanggol yan ng mga DDS na tanga. Kasama na silang dalawa. Di ba? Mga kababayan, hindi na ako nagbablog nun. Napapanood ko, pinagtatanggol ng mga DDS si Tebes nun. Isa pa, si Bantag, mga kababayan. Next nyo na si Bantag. Abay, kung kailangan na mag-all out kayo, gumera na kayo. Abay, kung kailangan paharapin. Pagtatawanan tayo kapag hindi nahuli yan. General Torre, baka kayang-kaya mo naman yan siguro, no? Sige, tuloy. Dito na tayo. Ano sabi, mga kababayan? Tebes. Ano yan ngayon? Si Montulfo nagsabi niya na, hindi ako. Sabi rito, si dating Negros Occidental, si dating Negros Oriental, Erne Tebes, ang di umano'y isa sa pinakamalaking drug lord. Di ba? Sabi pa rito, pero bakit siya pinaligtas noong administrasyon ni Digong na naglunsad ng intensive war on drugs? Kuno. Ayan, ang litrato. Sa ibaba ang kasagutan. Bakit? Tropa kasi. Pag tropa, ligtas ka. Ano sabi ni Pangulo? Pangulo, ano masasabi mo rito sa pagkakahuli dito, sa mga kalbo? Basta kalbo, magtotropa, no? Tuloy. Arnie Tevez is now back in the Philippines. I was first informed of this development by Prime Minister Guzmao during the ASEAN meeting that I just returned from in Kuala Lumpur, that Timor-Leste was ready to send Tevez back to the Philippines. This would not have happened without the assistance of President Horta and Prime Minister Guzmao of Timor-Leste. Kita nyo, mga kababayan, sa isang salita ni Pangulong Bongbong Marcos, tumatalima yung mga leader ng ibang bansa. Yan ba weak leader? Mga kababayan? Yan ba ang weak leader, mga kababayan? Kung weak leader, mga kababayan, bakit tumatalima itong mga sumusunod, dinidinig si Pangulong Bongbong Marcos ng mga leader ng ibang bansa? Aber,
Ha? Oh, bakit? Bakit dinidinig? Pinakikinggan? Dahil bilib sila kay Pangulo. Bilib na bilib ho yung mga leader, yung mga leader, presidente, kung ano pa man tawag nila, hari, kung ano pa, ano man tawag nila, no? Mga kababayan, prime minister, lahat, mga kababayan, bilib kay Pangulo ngayon. Oh. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. Ito po yung mga kababayan. Bukod pa yung pagpatay, pag-ambush, pag-massacre, dito sa kay Digamo, kasama yung kanyang mga kasamahan, pinagpapatay nila. Pinasok po yung bahay kung inyong matatandaan. Bukod po yun. Meron pa pong mga nakabinbin na mga kaso na hindi malang gumalaw. Yung mga kaso na yan, nung panahon ni Digunyo, yun po yung inyong pagtakhan. Bakit hindi ho kumilos, gumalaw yung mga kaso na mga inakusa dito kay Tebes? Ito po mga kababayan, kaso yan nung panahon pa ni Digong. Ngayon po mga kababayan, sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pong sisinuhin. Sabi nga niya, kahit sino ka pa, kapag papipiliin ng Pangulo, kaibigan o batas, batas pa rin ang pipiliin niya. Ganun po si Pangulo. Dumaan tayo sa proseso. Kaya nga yung mga nagtatanong dyan, bakit si Maharlika nakakapanira pa? Si Pangulo kasi dinadaan sa proseso. Ayaw nang sino-shortcut. Hindi tulad ni Digong. Kapag ikaw hindi natigil, nakakabatikos sa kanya at sa kanyang administrasyon, abay, hindi ka nasisikatan ng araw. Papatayin ka na. Pipilitin kang hihilahin sa loob pa mismo ng bahay mo. Ganon si Digong. Kapag ikaw ay naging kritiko, kay Pangulo, hindi, malaya kayo. Gawin ninyo kung paano yung alam nyong tama para ako'y makinig. At mamimili naman ako kung ano yung pakikinggan ko. Kung ang inyong mga hinaing, kung ang inyong mga nais ay karapat-dapat at kayang-kaya, bakit hindi? Pero kung ang mga gagawin naman ay tulad namang ginagawa ng kampo ng mga Duterte, walang ibang ginawa kung hindi personalin, at walang kakwenta-kwentang mga batikos, wala ho, paano ho pakikinggan ni Pangulo yan? Hindi ho. Hindi ho pakikinggan ng isang matalino, magaling at mahusay na presidente yung ganyang klase ng ng kritiko. Hindi ho. Alaysa, thank you naman. Diba? Eto mga kababayan. Tuloy natin. Nasa na yan? So to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished. And it is now time for Arnie Teves to face justice. Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang gusto ni Pangulo, lahat idaan sa tamang proseso. Hindi ho sino-shortcut. Walang ganon, mga kababayan. Di ba? Kaya nga tingnan ninyo, si Sara, kung sa tutusin, kayang-kaya naman tanggalin na yan. Pero bakit? Si Pangulo, dinadaan pa rin sa tamang proseso. Kasi yun naman ang tama Our beloved Boss Mike